makakaligtaan mo ba ang isang malaking property mo? Makakaligtaan mo ba ang milyon-milyong assets mo? Kung sakali ako, nanilbihan rin naman ako sa gobyerno, ang unang-una kong tinatandaan sa paglalagay sa salin ay, ano bang mayroon ako na dapat kong i-declare? So, hindi mo basta malilimutan yun unless siguro daan-daan malalaking properties yun, may isa kang nakaligtaan. Yun siguro forgivable. Pero kung kaya mo namang bilangin sa daliri mo itong mga ito, why not declare it? Kasi you have to show everyone that you are fit to stay in that position because you're not going to get a single centavo. Mark, aside from yung mga ari-arian ng Chief Justice, isa rin dito sa naging mainit dito sa Article 2, yung pagsasalin ng ownership mula sa mag-asawang Corona patungo sa kanilang anak. Maaring i-explain nyo po ba, Attorney Jen, kung bakit naging mahalaga itong pag-transfer ng ownership mula ng La Vista property mula doon sa mag-asawang Corona patungo doon sa kanyang anak? Well, hindi naman natin maaaring husgahan ngayon yan, tayo bilang mga manonood, kung paano nangyari yung lipatan ng supposedly ng properties, ano. Ang nandito lang is, that's their defense. Pakinggan natin sila sa pagkakataon na sila naman yung magsasalita at tignan natin kung ang paglilipat bang ito ay nagawa talaga in good faith at hindi upang itago lamang ang iba rito. Gusto kong tanungin si Mr. Medina. Sir Pen, itong Article 2 na ito, madaming naging debate on technicality. Meron kang debate on yung the source of the information at yung pagkuha nila ng mga impormasyon hinggil dito sa yung PS Bank documents. Sa tingin mo ba dapat i-ignore yun o importante din yung na syempre panagutan din ng prosekusyon yon? Dapat i-ignore na yan. Hindi naman to, sabi nga nila, hindi ito krimen na ang parusa ay kamatayan o ikukulong ka. Ito ay administrative. Diba? Kinuha ka para manilbihan sa taong bayan. Ngayon, kung yung mga nakuha nilang ebidensya may question, kukwestiyonin mo ba yung halimbawa yung katulong mo na hirap magsalita, hirap mga tuwiran, pero meron siyang pinapakitang ebidensya, i-ignore mo ba yon? Sabihin mo, hindi mo alam ikatwiran, saan mo kinuha yan? Pero alam mo na, totoo yung ebidensya, totoo yung mga papel, ba't mo ignore yan? Ang nakataya dito, yung sambahayan mo, yung kabahayan mo, yung Pilipinas, ang buong Pilipinas, sa mga Pilipino. Bakit pupunta ka sa legal? Actually, kahit sa mga legal trials, kailangan sa criminal trials, kailangan may baguhin din eh. Ang dami nakakalusot sa technicalities. I-ignore yan. Tsaka andyan na yan eh. Paano? Hindi na namin ma-ignore yan. Pag ang Senado in-ignore yan, people power kami. I for one. Huwag naman po sana. Yes. Hindi, tayo ang boss dito, di ba? O ano nakasad sa konstitusyon? Sovereignty resides in the people and government authority emanates from them. Sa atin ang gagaling yan. That's interesting. Mga kautusan, sa atin lahat yan. Kaya kahit na sino magloko-loko, presidente, senado, chief justice, tayo magde-decide yan. Kaya pag ang senado hindi sinunod ang kagustuhan ng taong bayan, kayo mga kabataan, handa na kayo. Kaya po inaantabayanan nating lahat itong pagpepresenta ng depensa ng kanilang mga ebidensya. Samantala nabanggit na ni Mr. Pen Medina itong technicality, no? Isa sa mga naging technicality na technical dito yung prosekusyon dito sa patungkol sa mga dollar accounts. Gusto ko lang malaman na kay Mr. Frank Regis, ano po yung masasabi nyo tungkol dun sa hindi paglabas ng mga ebidensya patungkol sa dollar accounts ng Chief Justice? Sa tingin nyo po ba kahit wala ito ay sapat na itong mga naihain na ebidensya ng prosekusyon? Gaya ng sabi ko kanina, sa umpisa pa lamang, hindi na kailangan pasukin pa yung mga bagay na yan sapagkat yung action mismo ng unang ng appointment ng Chief Justice is already flawed. Kaya nga lamang, habang napag-uusapan natin yan, we need to look at the possibility, which is very, very probable, that a lot of people are threatened by this process. Sapagkat hindi lang naman isang tao ang maaaring may mga tinatago na yaman. So it is possible that a lot of people are definitely threatened. So kung maaari lang, wag na natin halongkatin to kasi baka sumabit din ako. Okay. Parang ganong klase. Okay, maraming salamat. Punta tayo kay Gio. May katanungan from the floor, Gio. May katanungan si Jennifer ng TUP Taguig. Jennifer? Good afternoon po, Attorney JJ. Kailangan po ba yung mga salitang
ill-gotten wealth and corruption sa Article 2. Kapag wala po ba yung mga katagang iyon, wala pong visa yung Article 2. Alright. Kailangan nilang ilagay na ill-gotten ito at ano pa yung sinabi mo isa? Corruption po. Okay, produkto ng corruption. Bakit? Kasi sa impeachment, ito yung mga impeachable offense. Pag sinabi mong ill-gotten, unang-una, nakuha ito sa hindi legal na paraan. Kaya sinasabing ill-gotten. Kasi pag sinabi nilang, nakakuha ka ng wealth, napakadaling i-explain, yumaman ako, nagnegosyo ako. Pero pag sinabi ng prosecution na ill-gotten, which they have to prove, and which the defense, kailangan nilang ipari ito o sanggain itong allegation na to, doon papasok pa lang ang isang impeachable allegation. Although ang sinabi nga ng ating mga maraming advocates na ang katotohanan ay ating pinapangalagaan, pero we're also celebrating the fact that we're undergoing a constitutional process na mukhang magpapayaman sa ating bansa. At importante po dito ay yung ating due process. Gusto kong tanungin si Carl, sa tingin mo ba nabibigyan talaga ng pagkakataon ang Chief Justice naman na idepensa yung sarili niya sa tamang paraan at bibigyan ba siya ng pagkakataon na yung masabi naman yung nais niyang sabihin? Sa tingin ko po, nabibigyan po siya ng sapat na pagkakataon. Sa nakita po natin the past 6 days, ang dami pong airtime ni Justice Serafin Cuevas po. Pinapahintulutan po siya ni Senate President Enrile na magsalita. Tapos marami naman pong opportunity yung mga defense lawyers nila na mag-object lagi at lagi naman silang pinagbibigyan. So sa tingin ko po, at lalo na't patuloy yung proseso, may pagkakataon sila ngayon to fully explain themselves. Due process po ay na-observe natin. Napakaganda. But Kathy, while this is all going on, merong magandang balita. Yes, Mark, kaninang umaga ay mismong si Presidente Benigno Aquino III ang nag-ring ng opening bell dito sa Philippine Stock Exchange kasi sineselebrate po natin. Ito po ay hudyat ng 5,000 point closing level ng PSE o ng Philippine Stock Exchange noong pong March 2. Ito po ay nag-end noong March 2 at 5,016.30 points. Ito po ay isang record high para sa ating ekonomiya, sa ating bansa dahil ito po ay ikasampung beses na nag-close ng mataas itong ating Philippine Stock Exchange ngayong taon. Sa taong ito lang daw po ay 19 times nang na-beat yung record high. Meaning pataas ng pataas. And this year alone, 37% na yung itinaas ng investment sa Philippine Stock Exchange. Ibig sabihin, 750 billion pesos na ang inilagak sa ating bansa. This is despite the fact na yung growth forecast ng China bumaba. And yet, yung trend ng China pababa, yung stock exchange natin ay paganda pa rin. Hindi ito normal dahil superpower ang Chinese economy, and yet nakikita natin yung investor confidence sa ating bansa. And normally, Mark, nadadala tayo nitong mga mas malalaking bansa na nakapaligid sa atin, itong China Stock Exchange, itong Nikkei Index ng Japan, at maging yung market sa Estados Unidos at Europa. Importante nga, gaya ng tinanong natin sa ating mga panauhin during the start of the trial, Kathy, how is this going to happen na ongoing pa rin yung ating ekonomiya, business as usual pa rin, at talagang lumalago pa rin ang ating ekonomiya? Samantala, Mark, we are joined by Ms. Dana Batnag, isa pong vlogger at miyembro ng GG Press. Magandang hapon. And tanungin na natin siya, Mark. Okay, kanina lang, Ms. Dana, ay nabasa natin o napanood natin itong video ni Pangulong Aquino na nag-open ng bell kaninang umaga sa Stock Exchange. And sa tingin niyo po ba related itong pagganda ng ekonomiya dito sa nagaganap na impeachment trial? Hindi pa kasi tapos. So, it's hard to say kasi pwedeng gumagalaw lang ng kusa yung stocks Tapos may lull kasi ngayon sa impeachment. So, kung halimbawa may nangyari today na malaki sa impeachment trial, then maybe we can say na baka related. Pero, personally, I don't think so. Kay Mr. Frank Regis, sir, sa ibang bansa, lalo na yung mga parliamentary governments, they take a vote of no confidence sa kanilang prime minister, napapalitan ang kanilang gobyerno, nagkakaroon ng major reorganization, and yet tuloy-tuloy yung kanilang buhay. Palago ng palago yung kanilang ekonomiya. Sa tingin niyo po ba, we are
getting there? At nabibigyan ba tayo ng pagkakataon na even as we go through political changes and political improvements, nabibigyan pa rin ng pagkakataon yung ating komunidad, yung ating mga negosyo to make sure na tuloy-tuloy yung kanilang paglago? Well, I always simplify things, no? Para dito sa nangyayari sa atin, stock exchange. Unang-una, ito nangyayari sa atin ngayon, hindi ito nangyayari sa ibang bansa. Ibig sabihin, napakaganda talaga ng tingin ng ibang bansa sa atin. Sapagkat kung tumataas ang stock exchange natin, ang karamihan pumapasok dyan, foreign investment. So ibig sabihin, mabango sa labas ang Pilipinas. Meron silang nakikitang magandang kinabukasan. Ganun ang pera eh. Ang pera, duwag, hindi yan papasok pagka may problema. Kaya pumapasok sila sa bansa, meron silang nakikitang napakagandang kinabukasan. Siguro, malaking bagay na yung ating gobyerno ngayon sapagkat hindi pa nangyari ito kahit kailan sa mga nakaraang administrasyon. Yun ang take ko dyan. Ang ito, in relation to that, Cathy, di ba napag-usapan din during this article, yung epekto daw sa banking sector or sa ating banking industry. Merong sinasabi na dahil dito sa mga disclosures, posibleng maapektuhan yung ating banking industry. At inihambing nga ito dito sa nangyari noong impeachment trial ng dating Pangulong Erap kung saan nagkaroon ng bank run nung ni-reveal nitong isa sa mga empleyado ng PCI Equitable Bank itong nilalaman ng ng account ng dating Pangulo. Kaya gusto kong itanong kay Sir Pastrana. Sir, sa tingin niyo po ba dahil dun sa mga disclosures, maapektuhan yung banking industry or we're insulated naman yung banking industry sa mga political movements? I think the impact of this current impeachment process will not affect the banking sector. It is an isolated case, and in fact, it will give perception among the foreign investors that the Philippines now is a good country to invest in because we have good governance. And number two, in fact, this has shown on the 5,000 Philippine Stock Exchange Index, as you have mentioned, because the valuation of the stock is a factor of two things. Number one is the fundamentals of the companies listed, and number two is psychological, this perception of the investors. Looking at these two criteria, I think this impeachment process has really an impact on the economic index of our economy. Okay, napakaganda. Punta tayo ngayon sa Senado, Cathy. Pero Yes, kasama. kasama ni Nikki ngayon, I think it's Senator Antonio Trillanes, no, makakausap po niya. Nikki is still getting ready. Okay, I think ready na ang Senado. Nikki? Yes, thank you Cathy and Mark. Kasama natin ngayon si Senator Antonio Trillanes. Magandang hapon po. Magandang hapon, Veronica. Kakatapos lang po ng caucus na sinagawa ng mga senator judges and you have made some decisions on certain points, motions. Pero can you just, you said earlier that it was Senator Presiding Officer Juan Ponce Enrile who will make the announcement on the decisions that were made in the caucus. Pero can you at least tell us kung ano yung mga napag-usapan? Okay. The first subject of the agenda was the motion of Senator Drilon and Senator Pangilinan